Amen! Purihin po ang Panginoon. What a wonderful song. Lord, your wounds has paid my ransom. At yan ho ay napakagandang kanta sapagkat ito'y tumutugma sa pag-aaralan natin sa Biblia kayo ng umaga. Christ as priest, He gave Himself as an offering to God para ho sa ating kaligtasan. Welcome po sa Sunday evening service. This is Jesus Christ Baptist Church. At maging yung ating mga kapatiran, kaibigan na katunghay sa ating live stream, welcome po sa bawat isa. Tayo pinagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na biyaya at patuloy na pagbibigay sa atin ng ang kakayahan. At sabi ng salita ng Diyos, siya ang gumagawa sa atin, both to will and to do of His good pleasure. And kung tayo man ay nasumpungan na sumasamba sa Diyos sa buong araw na ito, lahat ng papuri ay sa Panginoon pa rin. At siya ho ang patuloy na gumagawa sa atin. Ilan ho munang mga reminders and also announcements para sa ating mga kapatiran. Ako'y napaalalahanan na may mga birthday na aking nakalimutan. Ngayong mismong araw na ito ay birthday ni Ate Jackie Hinova. So, Sister Jackie, thank you very much sa inyong patuloy na suporta sa church. So, purihin ng Panginoon, happy birthday at nawa patuloy pagpalain ng Diyos. And then, magbe-birthday si Sister Margie Santos, and then also si Kuya Andre Paule, anak po ni Brother Dave, magbe-birthday. Si Andre ba? Si Daryl pala ang magbe-birthday, hindi si Andre, si Daryl Paule. So advance happy birthday kay Daryl Paule. So purihin ang Panginoon sa kanyang patuloy na katapatan. Also, as we have announced and make the church aware, may mga parating pa rin tayong gastos. Yes, mag-i-invest tayo ng 37,000 para ho sa atin hong improvement ng ating live stream ministry. Pero bukod pa doon, yung mga kailangang cameras, cable, bubuhayin natin muli yung ating sound system. So lahat ng yan, and then yung mesa na magkakasya yung ating mga computer. So lahat ng yon ay investments, at we deem it a worthy investment para ho sa kapurihan ng Panginoon. So I think it will go around the 55,000 para mapagana ang lahat ng ito. And yun ho ay nakatingin tayo sa mahabang panahon na gagamitin ito ng ating church. So yun ho ay a very good investment. And that should be also a challenge sa atin bilang mga mananampalataya. Ating hong ministeryo ay padami, ang ating mga gawain ay palawak. Even in the midst of the pandemic, nahandun pa rin ang pagkilos, pagpapala ng Panginoon. So let us be involved, let us be committed, maging sa mga pinansyal na mga pangangailangan dito sa ating church. I hope we are decided as we have studied ang mga prinsipyo sa salita ng Diyos about New Testament giving, kaya nung ating pag-aralan, ay nawa tayo ho ay patuloy na mahamon sa mga bagay po na ito. And then, ang ating mga gawain, Wednesday night, we still have our time in the Word where tayo ay nasa lesson number 30 na ng ating biblical evangelism. At kung sakali ho na meron tayong mga kapatiran o kaibigan na hindi nakakasama sa pag-aaral, yun ang ganda ng ating live stream. Automatic may record na agad, and it will be, liban na lang na magbago ang ng Facebook ay will be forever available na pwedeng balikan sa mga susunod na taon yung mga pag-aaral po na yun. So, Wednesday, 6 p.m., Friday, 6 p.m., time in the Word, and then yung ating online prayer meeting ng 7:10 p.m. ng Friday. So, inaasahan at pinapaalalahanan po ang bawat mga mananampalataya, particularly sa JCBC, na tayo po ay makapagsama-sama sa gawain po na yon. Okay, so with that takes care of our announcements and reminders. Tayo po ay dadako ngayon at maghanda ng ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon. At dadako tayo sa isang sandali ng katahimikan. Hiling natin ang tulong, ang gabay ng Diyos sa ating pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo.
Let's pray. O aming Ama sa langit, muli kami lumalapit sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus na namatay para bayaran ang aming mga kasalanan at muling nabuhay upang kami ay bihisan ng katuwiran at maging katanggap-tanggap sa iyo. Kung kaya't sa pamamagitan niya, O Diyos, kami ngayon ay lumalapit sa iyo at umaasa na kami ay makakatanggap ng tulong sa oras ng pangangailangan. At Panginoon, aming inaamin at dinideklara muli ang katotohanan na walang panahon, walang sandali na hindi ka namin kailangan. Malinaw ang iyong salita, hiwalay sa iyo ay wala kaming magagawa. Hiwalay sa iyo ang gawain ito, ang pagsambang ito ay walang magagawa, walang kabuluhan. Hiwalay sa iyo, O Diyos. Lahat ng ito, Panginoon, ay parang walang katuturan. O Panginoon, tulungan mo kami, samahan mo kami. Ayaw namin, Panginoon, na lahat ng ito ay gawin lamang bilang isang nakasanayan o naging gawi. Kung ginawa, O Diyos, ito'y maging tunay na pagsamba ng iyong mga anak. Maging ng aming mga kapatiran na nasa mga tahanan o nasa iba't ibang mga lugar na kasama namin via live stream. Lord, please help them. Tunay na makasama namin sa pagsamba sa sandaling ito. O Diyos, aming hinihiling na ikaw rin pong sumiyasat sa amin, ang aming mga puso, ang aming mga gawa, ang aming mga kaisipan. Lahat ng ito ay hubad sa iyong harapan at wala kaming pwedeng itago. Patawarin mo kami, linisin mo kami. Panginoon, gawin mo kami mas sensitibo pa sa kasalanan. Bigyan mo kami ng lalo pang pagkamuhi, lalo na sa mga kasalanan na nakatahan sa amin. Bigyan mo kami ng sipag na at lakas at kapangyarihan upang patayin ang mga nakatahan pang kasalanan sa amin at patuloy na habulin ang kabanalan. At Panginoon, muli, amin pong ninanasa na maluwalhati ka sa lahat ng aming gagawin. At Lord, samahan mo kami, tulungan mo kami. At lahat ng ito ay aming inihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y gustayo at tayo po'y umawit sa Panginoon. Time before it, awitin po natin, All Hail the Power of Jesus. Oh, hail the power of Jesus' name, let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. He chose and seated out Israel's race. He ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Let every kindred, every tribe on this terrestrial ball to him all majesty ascribe and crown him Lord of all. To him all majesty ascribe
Pwede po tayo nakatayo. Para ho sa ating sabayang pagbasa ng salita ng Diyos, sa ating humbuksan ng ating mga Biblia sa aklat ng mga awit. Awit, 107. At babasahin natin talatang 21 hanggang 30. Psalm 107, we'll be reading verses 21 to 30. Nakita niyo na ho, sabay-sabay ho nating basahin. Verse 21, ready, read. Oh, that men would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. And let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving and declare His works with rejoicing. They that go down to the sea in ships, that do business in great waters, this see the works of the Lord and His wonders in the deep. For He commanded and riseth the stormy wind, which lifteth up the waves thereof. They mount up to the heaven, they go down again to the depths. Their soul is melted because of trouble. They reel to and fro, and stagger like a drunken man, and are at their wits' end. Then they cry unto the Lord in their trouble, and He bringeth them out of their distresses. He maketh the storm a calm, so that the waves thereof are still. Then are they glad because they are quiet, they be quiet. So He bringeth them unto their desired haven. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O aming Amang Diyos, dakila at banal, salamat po sa iyong salita na aming nabasa. At kami ay napalalahanan na Ikaw nga ay tunay na Diyos na soberano. Soberano hindi lamang sa mga bagay na aming nakikita o nararanasan, kundi soberano pa rin maging sa Panginoon, kagaya ng sinabi ng Biblia, maging sa karagatan. Ikaw ang may hawak sa bawat alon. Ikaw ang nagpapanatili ng safety ng mga bawat naglalayag. Salamat o Diyos, sapagkat Ikaw ang Diyos na may hawak ng lahat ng ito. At itong katotohanan ito ay dapat na magtulak ng lahat ng tao ay magpuri, magpasalamat, sumamba sa iyo. Salamat po o Diyos dahil hindi lamang ang mga alon ang iyong hawak, kundi nalalaman namin sangayon sa iyong salita, ang lahat-lahat ng mga bagay, ang lahat ng mga pangyayari ay Ikaw, Panginoon, ang siyang kumikilos upang maganap ang sangayon sa iyong perpektong kalooban. At salamat o Diyos sapagkat kaming yung mga anak ay pwedeng magpahinga sa katotohanan, hindi man maabot ng aming kaalaman, hindi man maipaliwanag ng aming mga kaisipan. O Diyos, kami ay tumitiwala sa nalalaman namin. Ang lahat ng ito ay nangyayari sa ikabubuti ng mga tinawag mo, ng mga nagmamahal sa iyo. Salamat po o Diyos. At muli, Ikaw po ang patuloy na maluwalhati sa aming gawain ngayong gabi. Ikaw po patuloy na maitaas at patuloy kaming sumamba, magdakila ng iyong pangalan na karapat-dapat. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo ulit tumawag sa Panginoon. Ulitin po natin, glory to His name. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory
rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge into day and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the love of life. Glory to His name. Patuloy po tayong matayo. Para ho sa ating pagkakaloob, atin hong muling basahin ang talata na magandang paalaala sa atin, sa ating pagbibigay. 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9, I will be reading verses 6, 7, and 8. 2 Corinthians chapter 9, verse 6, sabay-sabay ho nating basahin. Ready, read. But this I say, he that soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang mga salita. Muli ho tayong manalangin. O aming Ama, aming mapagmahal, dakila, at tapat na Diyos, pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin. Minamahal ka namin. At Panginoon, kung aming titignan, bibilangin ang iyong mga pagpapala, ito'y lubhang napakarami. Ano ang meron kami na hindi pinagkaloob sa amin? At narito, O Diyos, naliwanag ang sagot, lahat ay galing sa iyo. At naroon, O Diyos, ang paalala ng iyong salita na aming kang parangalan sa pamamagitan ng mga bagay na tinatangkilik namin na galing din naman sa iyo. At narito, Panginoon, maliwanag ang iyong mga salita na nandoon ang kagalakan mo sa nagbibigay ng may kasiyahan. Nandoon ang pagmamahal mo. At naroon din ang iyong pangako at nandoon din ang iyong katotohanan na ang magtatanim ng kakaunti ay aanin ng kakaunti at ang magtatanim ng sagana ay aanin ng sagana. O Panginoon, bigyan mo nawa kami ng tamang puso sa pagkakaloob. Bigyan mo nawa kami, Panginoon, ng may puso na may pagmamahal, pusong may pagsamba, pusong may kagalakan. At nawa, patuloy mo kaming gabayan ng mga salaping malilikom ay patuloy na magamit para sa iyong kaluwalhatian. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po dito mawit sa Panginoon. Awitin po natin The Church as One Foundation. The church as one foundation is Jesus Christ her Lord. She is His new creation by water and
and do. Meet toil and tribulation, and tumult of her war. She waits the consummation of peace forevermore, till with the vision glorious her longing eyes are blessed, and the great church victorious shall be the church at rest. Yet she on earth had union with God the Three in One, and mistakes sweet communion with those whose rest is won. Oh, happy ones and holy, Lord, give us grace and we, like them, the meek and lowly, on high may dwell with thee. Isipan po lahat. Amen. Ano, ang napakasarap awitin, mga awitin na naglalaman, ika nga ay bundat na bundat sa napakaraming katotohanan ng salita ng Panginoon. O tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Akin hong naaalala pa nung aking napakinggan ang isang kwento. Itong kwento ho na ito ay made up, that is likhang isip, hindi ito totoo, at ito'y ginawa para lang merong ipunto, at supposedly ay medyo nakakatawa ang kwentong ito. At ito ay patungkol sa tatlong tao, na isang Muslim, isang Buddhist, at isang nagpapakilalang Kristiyano, na kanilang hinamon ng pananampalataya ng isa't isa kung sino ang tunay na Diyos. At ang ginawa nila ay umakyat sila sa isang napakataas na gusali, sabihin natin 20 palapag na gusali. At ang challenge ay ito, sila ay isa-isang tatalon at tatawag sa kanilang Diyos na kikilala, at kung sino ang Diyos na tutugon at magliligtas, iyon ang tunay na Diyos. Hindi ko alam kung narinig nyo na ang kwento na ito. So ano nangyari? Well, tumalon, una, ang naglakas ng loob ay ang Muslim di umano, at tumalon, at sa kanyang pagtalon ay tumawag siya, ala, 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 ala. At pagdating sa may bandang ika-10 palapag, biglang bumagal ang kanyang pagbagsak. Siya ay lumapag ng ligtas sa lupa. Wow! At sumunod naman ay yung Buddhist. At tumalon siya, Buddha, Buddha, Buddha. Lumagpas sa 10 palapag at bumabagsak pa rin siya. Pero pagdating sa ika-5 palapag, bigla muling bumagal. At siya'y lumapag ng ligtas. Again, sang-ayon doon sa likhang kwento. At ngayon naman, narito na ang nagpapakilalang Kristiyano. Tumalon siya, Jesus, Jesus, Jesus! Lumagpas sa 10 palapag. Mabilis pa rin. Sa ika-7 palapag, mabilis pa rin. Sa ika-5 palapag, bumubulusok pa rin. Nung siya ay nasa may bandang ika-2 palapag niya at nakikita niya na ang lupa na napakabilis na tatama siya doon. Mula sa pagsasabing, Jesus, siya, Buddha, 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 Buddha. Bigla siyang nagbago at lumagpak sa lupa. But again, ang punto sana ng kwento na yon ay huwag magbago ng pananampalataya. At again, gusto kong ulitin, ang kwento na ito ay likhang isip lamang na binibigyan tayo ng pagkakataon upang ikonsidera ang isang bagay. Pero meron hong mga pagkakataon
Hindi likhang isip kung hindi sa realidad. Sa realidad ng buhay ng isang mananampalataya na siya ay maaaring humaharap sa napakaraming mga problema at siya ay maaari na malagay sa isang kalagayan sa kanyang buhay na tila baga siya ay bumabagsak at ang lupa ay palapit na. Nariyan na, malapit na siyang lumagpak. At walang senyales na titigil. Walang senyales na babagal. Ang bigat ay lalong bumibigat. Ang sakit ay lalong tumitindi. Ang sitwasyon ay hindi naaayos. Tila baga ikaw ay nakalubog sa tubig na matagal ng panahon at mapapagod na ang iyong hininga. Yes, may mga pagkakataon na nalalagay sa ganong kalagayan ang Kristiyano, ang mananampalataya. Ano ang gagawin natin kapag tayo ay nandoon sa ganong pagkakataon? Bago ba mapagot ang iyong hininga, tatawag ka na sa iba? Magpapalit ka na ng pananampalataya? O mananatili na magtitiwala sa Diyos na tapat sa Kanyang salita? Well, si Haring David ay dumanas ng ganong kalagayan. Sa matagal na panahon, nandun siya sa lugar ng matinding kahirapan, pero tayo ay matututo ng matindi sa kanyang naging karanasan sapagkat makikita natin ang biyaya ng Diyos na nagsustento sa kanya upang maging sa ganong kalagayan, siya'y patuloy na tumatangan at nanampalataya sa ating Panginoon. Para ho sa ating pag-aaral na ito, nais ko kayong anyayahan sa aklat ng mga awit sa Psalm 13. 13 awit. Pag-aaralan na ho natin ang Psalm 11, Psalm 12, at ngayon ho ay ating bibigyang pansin itong 13 awit, Psalm 13. Hindi ko layunin na isa-isahin ang mga psalm na ito. Nevertheless, as I read and meditate upon these psalms, ay nakikita ko ho na, wow, ang tindi, ang ganda, kailangan ko to, kailangan natin ito, lalo na sa matagal ng kinalalagyang pandemya. Iba't ibang mga problema na kinakaharap ng mga mananampalataya. So kung nakita niyo na ho ang Psalm 13, tayo ay tumayo at basahin natin ang salita ng Panginoon. Psalm 13 verses 1 to 6. Babasahin ko ho, pakinggan niyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang sabi ng Diyos. How long wilt thou forget me, O Lord? Forever? How long wilt thou hide thy face from me? How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? How long shall mine enemy be exalted over me? Consider and hear me, O Lord, my God, lighten mine eyes, lest I sleep the sleep of death. Lest mine enemy say, I have prevailed against him, and those that trouble me rejoice when I am moved. But I have trusted in thy mercy. My heart shall rejoice in thy salvation. I will sing unto the Lord, because He hath dealt bountifully with me. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang mga salita. Muli ho tayong manalangin. Huwag namin Diyos, aming Ama sa langit, bigyan mo kami ng liwanag, bigyan mo kami ng karunungan, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Kailangan namin ang iyong katotohanan. Ang iyong malinaw na katotohanan na magiging tungtungan namin, angkla namin, liwanag namin, lalo na sa mga panahon na mabagyo at madilim sa aming buhay. Tulungan mo kaming matuto mula sa awit na ito ni Haring David. Tulungan mo kaming matuto, patuloy na lumago pa sa pagtitiwala sa iyo. At lahat ng ito ay aming inihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari na pong magsiupo ang lahat.
Ito ho ang pinaka-mensahe ngayong gabi. In times of great difficulty, and God seems to be absent, believers should press more urgently in prayer and hold on boldly to God's faithful love. Sa mga panahon ng dakilang kahirapan at sa mga pagkakataon na tila baga wala o malayo ang Diyos, ang mananampalataya ay lalong dapat magtumulak sa pananalangin at sa paghawak ng may katapangan sa katotohanan ng pagmamahal o tapat na pagmamahal ng Diyos. Meron ho tayong 3 punto. And these are very evident dito ho sa ating awit na binasa. Una, the cry, or in another word, the lament. Pangalawa, the crisis. And then pangatlo, the confidence. The cry, the crisis, and the confidence. Now, as we have been doing, tuwing meron tayong pag-aaralang awit, tingnan natin, kinukonsidera natin yung konteksto at wala tayong masyadong impormasyon tungkol sa konteksto o background ng awit na ito. Liban sa naging maliwanag na si Haring David ang siyang may akda ng awiting ito. At ang sabi pa ni Alan Ross, isang very good commentator ng Biblia, at I would highly recommend yung kanyang commentary sa Book of Psalm, which is a great help sa akin kung personal din na pag-aaral at pagbubulay-bulay ng Book of Psalm. Ang sabi niya, kung mapapansin niyo ho, dito sa bandang una, ang sabi, to the chief musician, a Psalm of David, yes? Ang ibig sabihin niyan, to the chief musician, to the choir master, at ang kinoment ni Alan Ross ay ito na dahil ito ay pinagkatiwala o binigay doon sa pinaka-choir master, it means ito ay gamit o awitin para sa lahat ng mga mananambahan at ang intensyon nito ay makinabang ang lahat ng mga mananampalataya. At meron pang isang commentator na nagsabi na maaaring sa wisdom ng Panginoon ay hindi niya inilagay ang partikular na kalagayan ni Haring David sapagkat, again, in many situations, maaari natin matagpuan ang ating sarili na maaaring nasa kaparehong sitwasyon o kalagayan ni Haring David na nahandoon sa malalim at matagal na paghihintay sa Panginoon. So mapakikinabang ang mga mananampalataya. Ito'y nakadesenyo para sa lahat ng Kristiyano o mananampalataya ng Panginoon. So tingnan ho natin, una is the cry. As I have said, the word cry meaning lament. Ang psalm na ito is makakategorize na lament psalm, na nandoon ang pag-iyak, nandoon ang panaghoy sa Panginoon. Andoon ang matinding paghingi ng tulong sa Diyos. And hindi lang ito basta lament psalm, it is a personal lament psalm. Dahil pagkat mayroong mga tinatawag na national lament psalm. Gaya ng Psalm 44, ang buong bayang Israel ay nananaghoy sa Panginoon sapagkat meron silang kalaban, merong mananako. Ito ay isang personal lament psalm. Walang iba kundi si Haring David mismo. Personal na sinasaysay ang kanyang panaghoy at pagtiyak sa ating Panginoon. So the cry, ang sabi sa verse 1, Psalm 13, how long wilt thou forget me, O Lord, forever? How long wilt thou hide thy face from me? Ang awit na ito ay nagbukas sa isang napakalakas at napaka-partikular na salita na 4 na beses na inulit. Ano ito? That word, how long. 4 na beses itong inulit. Verse 1, 2, verse 2, 2. How long? Ang sabi, how long will you forget me? How long will you hide your face from me? Verse 2, how long shall I take my counsel in my soul? How long shall mine enemy be exalted over me? How long, how long, how long, how long? At ito ay pinagkakaulit-ulit. At isa sa mga purpose sa Hebrew poetry ng pag-uulit-ulit ng salita is to give emphasis. At anong ine-emphasize nito? It has been long. Matagal.
Matagal na. Si Haring David ay matagal nang nananalangin. Si Haring David ay matagal nang umiiyak sa Panginoon. Si Haring David ay matagal nang humihingi ng saklolo sa Diyos. Si Haring David ay araw-araw dumadalangin, araw-araw umiiyak, araw-araw lumalapit sa Diyos ng mahabang panahon. Pero wala pa rin tugon ang Panginoon. And maybe, may mga karanasan ho tayo at maaari na meron tayong mga kapatiran right now, you have been praying for a long time, very long time. At maaari hanggang ngayon, maaaring ikaw mismo sa iyong kaisipan, sa iyong puso, ay nilalaman na rin ang mga salitang, how long, O Lord, how long, bago mo tugunin ang aking panalangin? So, hindi tayo nag-iisa. We are in a good company. And just a side note, itong katotohanan na ito will run contradictory sa maraming mga prosperity gospel preachers patungkol sa kanilang view sa pananalangin. Nang tinuturo ng mga prosperity gospel teachers na ito, na if you have faith, if you have enough faith, basta meron ka lang sapat na pananampalataya, anuman na hingin mo sa Diyos ay Kanyang ipagkakaloob. Parang genie ang Diyos. 3 kaskas lang. Ano ang iyong kahilingan? If you will just have enough faith, if you will just keep on repeating positive declarations, lagi mo lang ulit-ulitin ang mga positibong bagay. Alala ko, nagkukantuhan kami minsan ng aking asawa at nasabi niya, ganyan din sa JIL, ganun din. Huwag kang magsasabi ng kahit anong negatibo. Kasi pag nagsabi ka ng negatibo, ina-attract mo ang negatibo. Pag nagsabi ka ng positibo, ina-attract mo ang positibo. At habang sinasabi mo ang positibo, habang nanalangin ka ng mga positibo, ay ina-attract mo ang mga positibong bagay na ito at nare-rearrange ang cosmos, nare-rearrange ang universe para gawin ang positibo at dumating ang hinihingi mo. Kapangyarihan daw ang ating salita. Ang tanging nagsalita at lumabas ang kalawakan ay walang iba kung hindi ang Diyos. At hindi tayo Diyos. At narito si Haring David, kung siya ay mapapakinggan niya ang pangangaral ng mga prosperity gospel preachers na ito, siya mismo ay tatayo sa kanilang harapan, sasabihin, mali kayo, ang tagal ko nang nananalangin. At kukwestiyonin ba natin ang pananampalataya ni Haring David? So anong punto? Pwedeng malagay sa soberanong kalooban, sa providensya ng Panginoon, pwedeng payagan na hayaan ng Panginoon malagay ang isang Kristiyano sa isang kalagayan sa matagal na panahon, na kahit nahandoon ang kanyang matapat at patuloy na pananalangin, maaaring magluwat ang tugon ng Panginoon. How long will thou forget me, O Lord? Forever? How long indicates the length of time na si Haring David ay nandun sa sitwasyon na yon at patuloy siyang humihingi ng tulong sa Panginoon. Sabi nga ng isang commentator, at napakaganda yung kanyang obserbasyon, ang focus ni Haring David, meron, mamaya, kung tinanad sa sa point number 2, merong crisis, meron talagang crisis na kinalalagyan ni Haring David, pero hindi yun ang unang punteriya niya, hindi yun ang unang niyang binibigyang pansin. Ang unang niyang binigyang pansin ay yung kalagayan niya sa harapan ng Diyos, yung kanyang relasyon sa harapan ng Panginoon. At tila baga siya ay inabandon na ng Diyos. Yun ang primary concern ni Haring David. So muli ang tanong niya, how long will thou forget me? Doesn't mean na ang Diyos ay may problema sa kanyang memorya.
It doesn't mean na ang Diyos ay accidentally na-delete yung file ni Haring David at hindi na natagpuan, kaya hindi na asikaso. It doesn't mean na napatungan na ng ibang mga prayer request. Para sa gobyerno ho natin, minsan nagsubmit ka ng papeles, pero sa dami ng naipatong, hindi na nakita at nakalimutan na. Ganun ba ang nangyari? Well, hindi po. Sa Biblia, pag sinabi ng salita ng Diyos na inalala, you remember, and God remembered Noah. Pag sinabi na yun, then God remembered Noah at umakto ang Diyos para kay Noah. At yun ang ibig sabihin, yung kabaliktaran naman, kapag sinabing nakalimutan ng Panginoon, hindi ibig sabihin na bura sa memorya ng Panginoon, David, sino yun? Hindi ganon. Kung hindi, ito'y nagpapakita ng kawalang aksyon. Na hindi kumikilos ang Diyos, hindi gumagawa ang Diyos para sa Kanya. And then, dinuktungan pa ito ni Haring David, Lord, hanggang kailan mo ako kakalimutan? Forever. Again, hina-highlight nito yung napakatagal ng panahon na kung saan binabata at tinitiis ni Haring David ang kalagayang ito at sa kanyang pananaw, kanyang tinitignan, mukhang wala ng katapusan nito, mukhang tuluyan na akong kakalimutan ng Diyos, mukhang papabayaan na ako ng Panginoon sa sitwasyon na ito, mukhang hindi na darating ang pagsagip ng Panginoon. The duration of this difficulty ay nagbibigay ng idea sa kanya na tila baga hahayaan na ito ng Diyos. Wala nang gagawin ang Panginoon para tulungan si David. And then inulit niya pa ulit itong how long. Hindi lang how long will you forget me. Ang sabi ni Haring David, how long wilt thou hide thy face from me? Hanggang kailan mo itatago ang iyong mukha sa akin? Now, hindi nakikipag-hide and seek ang Panginoon. Minsan, yung mga pinsan ni Timmy ay nakikipaglaro ng taguan sa kanya. Nakikipagtaguan ba ang Diyos? Hanggang kailan mo itatago ang iyong mukha sa akin? Well, again, itong expression na ito ng mukha ng Diyos ay matindi, lalo na sa lumang tipan. This expression is somewhat related do sa question na hanggang kailan mo ko kakalimutan. Let's turn our Bibles muna sa Psalm 30 para mas ma-appreciate natin itong pagdating sa mukha ng Panginoon. Psalm 30 verse 7. Ano po ang sabi? Lord, by thy favor, thou hast made my mountain to stand strong. Thou didst hide thy face, and I was troubled. Nakita ho ba natin anong ibig sabihin ng pagtatago ng mukha ng Panginoon? Ito ay kawalan ng pabor ng Diyos. At ano ang resulta ng kawalan ng pabor ng Panginoon? Trouble. Problema, kapighatian, kahirapan, sitwasyon na hindi maganda. At yun ang kinalalagyan ni Haring David. At sa kanyang pag-oobserba ay sa kanyang matindi at mahirap na kalagayan, tila baga tinalikuran siya ng mukha ng Diyos. Ibinaling ng Diyos ang kanyang mukha palayo sa kanya. Nagpapahiwatig din ito ng hindi pagbibigay ng atensyon. In contrast sa sinabi sa number 6 verse 24 to 26. Again, these are familiar words. These are wonderful benedictions na maaaring naririnig natin madalas. Number 6 verse 24 ang sabi, the Lord bless thee and keep thee. The Lord make His face to shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up His countenance upon thee and give thee peace. So narito yung nagliliwanag na mukha ng Panginoon na nakatuon, nakatingin, nakabaling sa kanyang mga tao ay nagpapahiwatig ng biyaya, pag-iingat, tulong, gabay, proteksyon ng ating Panginoon. Ang sabi ni Haring David, ito ay nakatalikod sa kanya, nakatago sa kanya. Lord, hanggang kailan mo ko kakalimutan? Forever?
Hanggang kailan nakabaling palayo? Hanggang kailan mo ako hindi titignan? Hanggang kailan wala ang pabor mo sa akin? Hanggang kailan? At ano ang punto nito? David's primary distress is that God has seemingly forgotten him and has turned his favor from him. Ito ang pangunahing distress ni Haring David. Hindi niya pangunahing distress yung mga kalaban niya, hindi niya pangunahing distress yung kalagayan ng katawan niya. Ang pangunahing distress niya ay itong tila baga problema at sitwasyon sa pagitan niya at ng Panginoon. Ang primary attention niya ay nahandoon sa kanyang relasyon sa Diyos. So, it is a good reminder and a challenge for us bilang mga mananampalataya. Tayo man ay nasa gitna ng matinding hamon, humaharap sa napakadaming problema, at maaaring ang problema ay hindi pa unti, kung hindi pa dami, hindi pa bilis, kung hindi pa tagal. Andoon ang tendency natin na i-focus lang ang ating mga sarili sa problema, sa sitwasyon, sa bigatang daladala, at hindi bigyang atensyon ang ating relasyon sa Panginoon. How long? David cries to God. Siya ay tumawag, siya ay umiyak sa ating Panginoon. At isa pang napakaganda na katotohanan na masusumpungan ho natin dito, na tayo bilang mga mananampalataya na maaaring nasa mahirap, or kung wala man tayo sa mahirap na kalagayan ngayon, maaaring humarap in the future. Kung loobin ng Diyos, na tayo'y humarap sa matinding pagsubok, kahirapan, at maaaring magtagal man ang sitwasyon na iyon, tayo ay pwedeng umiyak sa Panginoon. Tayo ay maaaring lumapit sa Diyos. At isa sa napakaganda na paalala sa atin, kagaya ng pag-aaral natin kaninang umaga, we can come to God. We can come to God boldly sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo makakaasa ng tulong sa oras ng pangangailangan. So that is the crisis, or the cry. Then verse number 2, anong sabi ni Haring David? Again, this is the third how long. Sabi niya, how long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? Anong ibig sabihin ni Haring David? Ganong katagal ako na magte-take counsel sa aking kaluluwa? Again, this is the third how long. And that word counsel meaning plans. How long will I plan with my soul? That is, with myself. Hanggang kailan ako magpaplano? It seems to indicate, ito yung nag-iindika na si Haring David ay hindi huwan tamad. Ay, huwan tamad. Nakaiga na, naghihintay bumagsak ang bayabas o ba yun? Ano bang prutas yun? Bayabas? O ano bang prutas? Hindi tamad si Haring David, hindi siya walang ginagawa. Siya ay araw-araw nag-iisip, nahandoon ang pagbibigay niya ng atensyon doon sa problema ang kinalalagyan. He takes counsel to himself. Pero ano ang indikasyon? Ano mang plano, ano mang solusyon ang kanyang isipin at subukang i-apply doon sa sitwasyon, walang nangyayari. Again, pinapakita rito na sa ating sarili ay wala tayong magagawa libang kumilos ang Panginoon. Kung sakali man na sa ating buhay ay dumaan tayo sa problema, meron naging sitwasyon at umisip tayo ng solusyon at in-apply natin yung solusyon at nasolusyonan ang problema, purihin ang Diyos. Hindi dahil magaling tayo, kundi dahil mahabagin ang Diyos. Andito si Haring David, nag-iisip siya ng solusyon pero walang nangyayari. Kung sakali mang nakaharap sa karamdaman, iba't iba at saring gamot na ang sinubukan, pero parang wala pa rin nangyayari.
narito si Haring David. Hanggang kailan? Hanggang kailan? Ang sabi niya, how long shall I take counsel in my soul? At habang sinusubukan, habang hinaharap niya ang mga problemang ito, habang hinaharap niya ang sitwasyon na kanyang kinalalagyan na matagal ng panahon, at niisipan niya ng solusyon at walang nangyayari, habang hinaharap niya ito, ang sabi niya, having sorrow in my heart daily. Kagabi ho, sa sandali ng fellowship doon sa online na the gathering, ay nabigyang pansin ang delikadong kaisipan na itinatanim maging sa mga Kristiyano. Na pag Kristiyano ka, laging masaya. Pag mananampalataya ka, laging okay. Pag Kristiyano, dapat laging nakangiti. Biro lang naman ho ito, pero pag sinabi sa inyo, dapat pag Kristiyano laging nakangiti, paglapit sa inyo nagsabi niyo, tapakan mo yung paa, hintayin mo kung nakangiti siya. O, may panahon na hindi ka nakangiti. May panahon na hindi ka masaya. Oo, totoo kang Kristiyano at nandito si Haring David, totoong mananampalataya, and he has sorrow in his heart daily. Daily. Hindi once a week. 24/7. 7 times a week. Handoon ang kalungkutan sa kanyang puso. Our word sorrow meaning affliction, grief, pain, heartache. At ito ay daladala niya sa mahabang panahon. So ang mga mananampalataya ba ay nakakaranas ng kalungkutan? Oo. Nakakaranas ba ng matinding kalungkutan? Oo. At merong isang salita na iniiwasan ng ibang mga Kristiyano. Nakakaranas ba ang Kristiyano ng depression? Oo. So much so na kalungkutan na maaaring umepekto sa kanyang pisikal na katawan. At mamaya makikita natin na ito'y may epekto rin kay Haring David. Buksan natin sandali sa Psalm 22. Psalm 22 verse 14. Pagsimulan natin sa, just to get the context, ang sabi sa verse number 12. Simulan sa verse 11. Psalm 22 verse 11, anong sabi ni Haring David? Be not far from me, for trouble is near, for there is none to help. Lord, wag kang maging malayo sa akin. Nandito yung problema, nandito yung kahirapan, at walang tutulong. Verse 12, many bulls have compassed me, strong bulls of Bashan have beset me around. Can you imagine? Minsan nakapanood ako ng video na kung saan sa Spain, meron silang mga piyestahan, nagpapakawala sila ng toro. Ha? Nakapanood na kayo nun? At minsan, yung mga tao, pag nandyan na yung toro, yung isang toro, tatakbo yung toro, yung mga tao nagtatakbo, tapos tatalon sila, iiwas sila, tatago sila para hindi sila masuwag ng toro. Isang toro, libo-libo mga tao ang takot. Paano pininta ni Haring David yung kanyang kalagayan dito? Verse 12. Many bulls have compassed me. Daming toro nakapalibot sa akin. Saan ako magtatago? Can you imagine itong kalagayan na ito? Verse number 13, they gaped upon me with their mouths as a ravening and a roaring lion. Verse 14, and this is what I'm pointing out. Sabi sa verse 14, I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax, it is melted in the midst of my bowels. My strength is dried up like a potsherd, and my tongue cleaveth to my jaws, and thou hast brought me into the dust of death. Wala na akong lakas. Nakadikit na. Nasa inang matuhaw ng napakatindi, ng tuyong-tuyo, na tila nakadikit na.
ang kanyang puso ay parang tunaw na sa kanyang sariling dibdib, wala siyang lakas at yun ang kanyang kalagayan. Pwede ba na mangyari sa isang mananampalataya na yung problema sa kanyang paligid ay magkaroon ng sobrang tinding epekto sa kanya? Yes. Yes. At ito ang kalagayan ni Haring David. Let's go back to Psalm 13. Oo, pwede ang isang Kristiyano ay dumaan sa valley. Ano yung valley? Sa pagitan ng dalawang bundok, may anong tawag noon? Lambak. Lambak nga ba? May lambak. At yun ay madilim kadalasan. Ang madalas sa Biblia, ang valley ay pinaportray bilang lugar na madilim, mahirap, lugar ng troubles. At oo, ang isang mananampalataya ay pwedeng dumaan sa valley, pwedeng dumaan sa madilim na valley, at pwedeng dumaan sa mahabang valley, at pwedeng dumaan sa extra dilim, extra haba na valley. Pwede siyang mapagod, pwede siyang malungkot, pwede siyang maapektuhan ng grabe. How long? How long? Ang sabi ni Haring David, how long shall my enemy be exalted over me? Una niyang binigyang focus ay ang kanyang relasyon sa Panginoon, and then binigyan niya ng pansin yung kalaban, yung kaaway. Narito ang panibagong layer ng trouble ni Haring David. Merong mga kaaway. Now, hindi ni-reveal, hindi pinakita nito sino ang kanyang kaaway, paano siya pinipinsala ng kanyang kaaway, pero it's so much so na ito'y may matinding epekto sa kanya. At ang sabi niya, how long shall my enemy shall be exalted over me? It seems na itong kanyang mga kalaban, itong kanyang mga kaaway, they have been exalted already over him. Nasa mataas na silang posisyon, ibig sabihin lamang na sila. Kumbaga sa basketball, tambak na. Hanggang kailan sila titigil sa pag-shoot, tambak na. So there is trouble inside sa puso ni Haring David na tila baga ang Diyos ay inabandona na siya at merong trouble sa labas ni Haring David na handoon ng mga kaaway sa paligid niya. How long? At ito ay sa matagal ng panahon. Ano ang ating magandang matututunan sa ating pinakamalalim na kahirapan, pinakadakila na kabagabagan, at maging sa panganahon na tila baga ang layo or tayo ay tila baga iniwan na ng Panginoon, the only course of action, ang tanging pwedeng gawin ng mga tao ng Diyos, ang mananampalataya ng Panginoon, ay tumawag pa rin sa Diyos. Ulitin ko ho, sa panahon na napakahirap, napakadilim, at napakatagal na tila baga tingin mo iniwang ka na ng Diyos, ang natitira pa rin na option sa atin ay tumawag sa Panginoon. Salamat sa Diyos, pwede tayong tumawag sa Kanya. Kanina pa ba tayo tatawag? Kung babalik tayo sa Psalm 22, kung nakapaligid na sa iyo yung mga toro na yon, kanino ka ba tatawag? Sabi sa Psalm 22, there is none to help. Lord, tulungan mo ko. Walang ibang tutulong. So narito, pwede tayong tumawag. Oo, pwede tayong umiyak sa Diyos. Then sa verse number 3 comes our second point. So the cry. Number 2, the crisis. The crisis. Sabi sa verse 3, consider and hear me, O Lord, my God, lighten my eyes, lest I sleep the sleep of death. Actually, pwede pa rin itong isama doon sa cry, sa panaghoy, sa paghingi ng tulong ni Haring David. Sapagkat sabi niya, consider me, O Lord. That word consider, as we have studied sa New Testament, it also means the same sa Old Testament. It means to pay attention.
Bigyan mo ko ng atensyon, Lord, itutok mo ang iyong mata sa akin. In contrast sa una niyang sinabi na tila baga ang Diyos ay itanalikod na ang kanyang mukha sa akin. Ngayon hinihingi ni Haring David, Lord, tingnan mo ako, bigyan mo ako ng atensyon. Kinakailangan kong tignan mo ang aking kalagayan. And not just consider, ang sabi ni Haring David, consider and hear me. Huwag mo lang akong tignan, pakinggan mo ako. Ibigay mo ang iyong buong atensyon sa akin. Kailangan ko, Lord, sa tindi ng problema, sa tagal ng problema, sa tindi ng epekto, kailangan ko ang buong atensyon mo. Now, again, huwag natin isipin na ang Diyos ay parang computer na sa sobrang dami ng pinapatakbong application ay pwedeng mag-hang pag nasagad na yung RAM. Pag sinabi ni Haring David, Lord, ibigay mo sa akin ang iyong atensyon, ang iyong pakinig, ay hindi ibig sabihin wala na siyang atensyon at pakinig sa ibang bagay. Hindi tayo, ang Diyos ay higit, hanggang mas higit kaysa sa atin. Pero narito, hinihingi ni Haring David, Lord, consider and hear me. Sabi niya again sa verse number 3, consider and hear me, O Lord my God. Ang request niya ito, lighten mine eyes, lest I sleep the sleep of death. As we have said kanina, hindi walang epekto ito kay Haring David. Ang sabi niya, lighten mine eyes. Hindi ibig sabihin na walang liwanag ang mata ni Haring David. That is, hindi ibig sabihin na siya'y bulag na, hindi yun. Kundi ang larawan na ipinipinta dito ay para ba siyang isang taong pagod na pagod at patang-pata na at tila baga bumibigay na ang kanyang katawan at wala nang kinang ang kanyang mata. Minsan ho ako'y nakakita ng larawan ng mga prisoners of war noong World War II sa Auschwitz, kung saan yung death camp na nilagay ni Hitler, na kung saan libu-libong mga Hudyo ang nahandoon at butot balat na sila, at nung kinunan sila ng picture, yung mga mata nila ay walang liwanag at tila baga walang pag-asa. Ang sabi ni Haring David, Lord, bigyan mo ng liwanag ang aking mata. Why? Lord, kung wala kang gagawin, lest I sleep the sleep of death. Literally, ang sinasabi ni Haring David dito, Lord, if you will not intervene, mamamatay ako. Hindi lang siya literally matutulog, kung hindi literally, he will sleep the sleep of death. He's pertaining to a literal death. So itong problema na kinalalagyan ni Haring David is either it's life-threatening or yung napakatagal na pag-i-endure niya ng problemang ito is eating up his life, na ito ay nagpapabagsak na ng kanyang kalusugan at ngayon malapit na siyang mamatay. Kung walang gagawin ang Panginoon. So crisis talaga. Matinding krisis ang kinalalagyan ni Haring David. Hindi lang yun, pagdating sa verse 4, ang sabi niya, lest mine enemies say, I have prevailed against him, and those that trouble me rejoice when I am moved. Liba na sabihin ng aking mga kaaway, kami nagtagumpay laban sa kanya. Sa unang basa ko dito, napakamot ako, teka muna. Concern lang ba si Haring David sa pangalan niya? Concern lang ba si Haring David sa reputasyon niya? Kumbaga sa panahon natin ngayon, concern lang ba siya sa dami ng subscribers na mawawala sa kanya? Yun lang ba ang concern niya? Sa dami ng followers na mawawala sa kanya, yun lang ba ang concern niya? Kung natatandaan niyo ho, nung nilabanan ni David si Goliath, tandaan niyo ho yun. Nung dumating si Haring David, introduction siya ng ng tatay niya na si Jesse, na dalhin mo ito doon sa iyong mga kapatid. At nung dumating si Haring David, nakita niya, saktong-sakto, pagdating ni David, at sino nag-set nun? Walang iba kundi ang Panginoon. Pagdating ni David, lumabas si Goliath,
At hinamak ang mga sundalo ng Israel. At ang sabi ni Haring David, pambihira, ba't walang ginagawa dito sa hindi tuloy na ito na humahamak sa host of the army of the living God? At siya ang nagpresenta, ako ang lalaban. At dumating na ang panahon na sila'y nagharap ni Goliath at si David at si Goliath nagharap na sila. Ang sa tinuya ni Goliath si David, ako ba'y aso na humarap ka sa akin, dala-dala mo ay tungkod? Anong tugon ni David sa kanya? Sa 1 Samuel 17 verse 45, Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Ang concern ni Haring David ay hindi lang yung reputasyon ng army of Israel. Why? Because the army of Israel is the army of the living God. At kapag napahiya ang army of Israel, guess what? Kaninong pangalan ang mapapahiya? Sa Diyos. Kaya ang sabi niya sa verse 46, 1 Samuel 17, This day will the Lord deliver thee in mine hand, and I will smite thee, and take thine head from thee, and I will give thy carcasses to the host of the carcasses of the host of Philistine this day, unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, and all the earth may know that there is God in Israel. Ang primary concern ni Haring David then is the name of God. At ang concern din ni Haring David dito sa Psalm 13 is not his own name. It's the name of God. Bakit? Dahil ang Diyos ang nangako. Ang Diyos ang naglagay kay David bilang hari. At ang Diyos ay nangako kay Haring David na ang kanyang trono ay magiging isang trono na magpakailanman, an everlasting throne. Lord, kung matatalo ako, kung magagapi ako, magsasaya. Magsasaya ang mga kalaban at mapapahamak at mabibigyang alimura ang iyong dakilang pangalan. Lest mine enemies say, I have prevailed against him. And those that trouble me rejoice when I am moved. Yung mga bumabagabag, again, pinapakita rito na maraming those that trouble me. Hindi isa lang, madami ang mga kalaban ni Haring David. Marami ang mga bumabagabag sa kanya. Sabi niya, sila'y magagalak when I'm moved. And that word moved meaning defeated or troubled. Pag nagalaw. Gaya na binasa natin kanina sa Psalm 22, the mountains were moved. Nayanig. Nasinsay, at magagalak sila. So where is the crisis? Lord, pag hindi mo ko tinulungan, matutulog ako sa kamatayan. Lord, pag hindi mo ko tinulungan, mabibigyan ng kahiyan ang iyong pangalan. Anong matututunan natin dito? That there will be times as we come to God in prayer, na maaari, oo, marapat na ating saysayin sa Kanya, Lord, ito ang mangyayari. Ito ang mangyayari kapag hindi mo kami tinulungan. Lord, kapag hindi mo iningatan ang iyong iglesia, kapag hindi mo iningatan ang JCBC, kapag hindi mo iningatan ang iyong mga mananampalataya, maaaring mapahiya ang iyong pangalan. Maaari tayong humingi ng tulong sa Panginoon sa mga ganitong kalagayan. Well, lastly, so that is the crisis, the crisis, and then lastly, the confidence. The confidence. Ang kumpiyansa ni Haring David, ang tiwala ni Haring David. Pagdating sa verse 5 and 6, magkakaroon ng malaking pag-iiba ng tono. Kumbaga sa verse 1 and 2, nandoon ang panaghoy, nandoon ang paghihingi ng tulong, nandoon ang desperasyon sa kalagayan ni Haring David. At wala siyang ibang inaasahan at wala siyang ibang lalapitan kung hindi ang Panginoon. Pagdating sa verse 5 and 6, mag-iiba bigla ng tono.
sapagkat hindi kinakalimutan ni Haring David ang katotohanan na siya ay may tiwala kung sino ang Diyos. Ang sabi sa verse 5, but, as we have studied, ano yung ibig sabihin ng but? It's a change of direction. Mula sa panaghoy, mula sa krisis, kumbaga mula sa negatibong kalagayan, it's a change of direction. But, I have trusted in thy mercy. Ako ay nagtiwala sa iyong kahabagan. Diniklara ni Haring David ang kanyang dakilang pagtitiwala sa Diyos. Hindi lang basta sa Diyos, kung hindi sa katangian ng Diyos, kung sino ang Diyos. Kaya ho nga napakaganda mga kapatid, na pag sa ating mga kalagayan, napakaganda na patuloy tayong lumalim sa ating pagkakilala kung sino ang ating Panginoon sa kanyang mga katangian. Yung kanyang mga attributes. At dito, kumapit si Haring David ng todo sa attribute ng Panginoon sa kanyang, sa Hebrew word, kesed. Nang ibig sabihin, translated sa King James na mercy, translated sa ESV na loving kindness, God's goodness. Sa ibang komentary, ang sabi, God's loyal love, sa tapat na pagmamahal ng Panginoon, sa tapat na awa ng Panginoon. Ang kumpiyansa ni Haring David ay hindi dahil may nakikita siyang pag-asa sa sitwasyon. Ang kumpiyansa ni Haring David ay hindi dahil may nakikita siyang pag-asa sa kanyang sariling katalinuhan. Ang pag-asa ni Haring David ay nakatungtong sa katotohanan kung sino ang Diyos. At ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay mahabagin. Ang pagmamahal ng Diyos ay tapat. Ang Diyos na sumumpa, ang Diyos na gumawa ng covenant sa pagitan niya at ng kanyang mga tao, ang Diyos na gumawa ng covenant sa pagitan niya at ni Haring David mismo. Tiwala si Haring David, hindi papalya ang Diyos sa pag-iingat ng kanyang pangako. But I have trusted in thy mercy. At ano ang resulta nito? My heart shall rejoice in thy salvation. Well, yung salvation dyan, hindi yung spiritual salvation, kagaya na pinag-aralan natin kayo ng umaga sa Sunday School, sa pamagitan ng pag-aalay ni Jesus na ligtas ang ating mga kaluluwa. Nagkaroon tayo ng kaligtasan. Ang punto dito ng word na salvation, at mas madalas sa lumang tipan, ang word na salvation is salvation out of trouble. It may be physical trouble, it may be trouble with enemies, and God will provide deliverance, magbibigay ng kaligtasan ng Diyos mula sa mga kalagayan na yun. Alam ni Haring David na darating ang pagliligtas ng Diyos. Yes, maaaring napakatagal na. Oo, tila baga tinalikuran na siya ng Diyos, tila baga inabandona na siya ng Panginoon, tila baga sarado ang langit sa kanyang mga panalangin, pero kilala ko ang Diyos, sabi ni Haring David. At dito ako magtitiwala. Kaya patuloy akong magkakaroon ng kagalakan. Brother Paul, di ba kanya sabi niya, he has sorrow daily? Again, nandun yung pagkakaiba ng tunay na kagalakan na nakabase sa Panginoon. Maaaring may kagalakan ka magiging sa mga panahon na ikaw ay lumuluha. Hindi kasiyahan ang ibig sabihin, kundi kagalakan. At ito ay bunga ng banal na Espiritu. Dahil ang Diyos ay tapat, dahil ang pagmamahal ng Diyos ay tapat, dahil ang pangako ng Diyos ay tapat, ako ay magagalak sa pagliligtas ng Panginoon. And in verse 6, anong rendo nito? Anong resulta? It resulted to praise. Nagresulta ito sa pagpupuri ni Haring David. Ang sabi niya, I will sing unto the Lord. Siya'y aawit. And what's that singing? It's a song of praise. Siya'y aawit ng papuri sa Panginoon. I will sing unto the Lord because He hath dealt bountifully with me.
Itong pagtitiwala sa katotohanan kung sino ang Diyos. Again, balik tayo, reviewin natin. Totoo ba na may problema? Opo. Totoo ba na napakatagal na ng problema? Opo. Totoo ba na tila baga tinalikuran ng Diyos si Haring David? Opo. Totoo lahat ng yun. Totoo ba na may mga kaaway? Yes! Pero totoo ba na tapat ang Panginoon? Yes! Yes! At doon tumungtong si Haring David at nandun ang kanyang kumpiyansa at ito ay nagtulak sa kanya maging sa gitna ng sitwasyon na yun na umawit ng papuri sa Diyos. So narito, ang kumpiyansa ni Haring David ay wala sa kanyang sarili, hindi sa galing ng kanyang mga kasama, kundi sa katotohanan kung sino ang Diyos. In time of great difficulty, in time na kung saan para bang tila baga ang Diyos ay malayo at hindi tayo dinirinig, kagaya ni Haring David, tayong mga mananampalataya ay dapat lalo pang magpursige sa pananalangin at humawak ng may katapangan sa katotohanan kung sino ang Diyos na ating sinasampalatayan. Yes, maaaring malagay sa matinding kalungkutan. Oo, maaari malagay, sabihin natin, sa depresyon ng isang Kristiyano. Pero hindi sa iba't ibang mga bagay ang kanyang pag-asa, masusumpungan pa rin ang solusyon, ang pag-asa. Walang iba kung hindi kung sino ang ating Panginoon na sinasamba. Maaari ngayong sandaling ito, ikaw, tayo mismo ay may hinaharap na problema. Maaaring matagal ng problema. Maaaring ito ay pananalangin sa isang mahal sa buhay na hindi pa rin ligtas hanggang ngayon. Tila baga hindi natutugunin ng Panginoon. O tayo ay tumiwala sa Diyos kung sino siya. Na siya ay Diyos na matuwid, Diyos na mahabagin, at Diyos na dumirinig. Kung tayo man ay dumadaan sa iba't ibang mga problema, o kung sakali man na wala tayo sa ganung kalagayan, nawa ang hamon sa atin ay patuloy na magpakalalim sa pagkakilala kung sino ang Diyos. Bakit? Pag dumating na ang mga problema, pag nalagay na tayo sa mahirap na sitwasyon, saan ka tutungtong? Tutungtong ka sa iyong pagkakilala sa Panginoon. At nawa, ito ang patuloy na magbigay ng kagalakan sa atin sa gitna ng madilim na mga sitwasyon. Patuloy na magbigay lakas sa atin, buhay sa atin, at patuloy na magbigay tulak sa atin na purihin ang Panginoon maging sa mga madidilim na sandali ng ating buhay. Let's pray. Ngayon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. O Panginoon, tunay ang sanlibutan ito ay magtutulak sa aming palayo. Tunay, ang natural sa amin ay bumitiw. Pero salamat, O Diyos, sapagkat alam namin ang iyong katotohanan. Alam namin na ikaw ay tapat sa iyong salita. Alam namin na hindi mo pababayaan ang iyong mga tupa. Alam namin na walang makakaagaw sa amin sa iyong mga kamay. Alam namin, Panginoon, ang lahat ay nangyayari sa ikabubuti ng iyong mga mananampalataya. Alam namin, Panginoon, na isang araw, ikaw ay babalik upang kunin kami. Alam namin, Panginoon, na darating ang panahon na ang may kasiraan ay papalitan mo ng walang kasiraan, ang may kamatayan ay papalitan mo ng walang kamatayan. Alam namin, Panginoon, na may naghihintay sa aming mana. Alam namin, nakatahan sa amin ng banal na Espiritu. Alam namin na siya ay namatay sa krus at muling nabuhay. And Lord, base sa mga nalalaman namin na ito, na katotohanan, o tulungan mo nawa kami na humarap sa napakadami, napakabigat, at oo, may mga pagkakataon na napakatagal na mga problema.
O Panginoon, turuan at tulungan mo kaming tumingin sa iyo. Nawa, O Diyos, sa pagdating ng mga hamon, sa pagdating ng mga pagsubok, kagaya ni Haring David, may masumpungan kami na lalo at araw-araw at walang sawa na patuloy na tumatawag sa iyo. O, tulungan mo kami. Panginoon, may mga kapatiran kami ngayon na humaharap sa mga matitinding pagsubok at problema. Lord, inaala-ala namin sa iyo si Brother Dave na 5 taon na tinitiis ang bawat kirot. Maawa ka po. Maawa ka po. At tulungan mo po kami, lalo na po ang aming kapatid na ito. Lalo na sa mga panahon na napakasakit. Ipaalala mo ang iyong mga katotohanan sa kanya. Lord, may mga kapatiran kami na may matagal ng panahon ng problema sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak. Tila baga walang nangyayari. O Panginoon, turuan mo kaming tumingin sa iyo. Salamat po. Salamat po sapagkat tapat ang iyong pagmamahal. Sapagkat tapat ang iyong mga pangako. Sapagkat maaari, kung kaya't kami ay maaaring magpahinga sa iyo. At patuloy na magkaroon ng kagalakan sa gitna man ng mga problema. At ito'y patuloy na magtulak sa amin sa tunay at mainit na pagpupuri at pagsamba sa iyo. Salamat po. Ingatan mo kami. Tulungan mo kami. Dalangin na ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo pong gusto lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po yung mawit. Mawitin po natin at the cross. Alas, indeed, my Savior believed, and in my sovereign night would he go that sacred end for such a worm as I. At the cross where I first saw the light, and the burden of my rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. But drops of grief can never repay the depth of love I know. Here, Lord, I give myself away. 'Tis all that I can do. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Amen. Purihin ang Panginoon. Nawa, tuloy nating panalangin ang isa't isa. Isang buong linggo na ating kaharap. Ay patuloy tayong magsumikap sa ating mga kabanalan. Sabi ng salita ng Diyos, to work out our own salvation. Not work for, work out. Ating i-work out ang ating pagiging Kristiyano. At tayo makakaasa sa biyaya at tulong ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon mga kapatid, nawa ang pagmamahal ng Diyos, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo at ang presensya ng banal na Espiritu ay sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong magpagamit sa Diyos bilang instrumento ng katwiran at naman ang ating gawin natin para sa kapurihan
ng kanyang dakilang pangalan. God bless po. We are dismissed.